Evening. Hello sa inyong lahat. And this is your Mommy Goats. And welcome to my YouTube channel. And kung naligaw kasi sa video na to, sa channel ko, please like and subscribe. Manood muna kayo. And please like and subscribe. Yan. Happy Sunday! Binabati ko si pinsan ko, si Rico, Gustavo Barsaga. Binabati ko rin yung kumpare ko, si Richard. Dalaw daw happy birthday sa kanila no January 17. Yan. So, more birthdays to come. Yan. Tapos, binabati ko yung mga subscribers ko. Uy, 21 na tayo. Sana magdagdagan pa. Dagdagan pa yung mga subscribers ko. Thank you sa inyo lahat na na sumusuport dito sa yung nunood nagsusubscribe pala dito. Tsaka, thank you sa mga nanonood. Yan, sa mga nanonood ng videos ko. Thank you. Sana may natututunan kayo sa mga points of view ko, tsaka sa mga kwento na sinasabi ko rito. Sana nakaka-relate kayo. Sana may natutunan kayo, di ba? Sa dinadaldal ko rito, di ba? Tapos, thank you rin sa subscribers ko. Subscribers sa yung followers ko sa Facebook, 8,000. Sana naman mag-reflect siya, di ba? Just joke. Yon. For today's video, ba't tayo nag-video? Kasi ganito yan. Alam mo, ang dami kong gustong topic. Pero ito daw na. Ito tayo sa, kasi itong topic na to kasi, may nakipagdebatehan ako sa comment section ng Facebook eh. Kaso nga lang, parang ko sa kanya na, kung makikipagtalo ba ako sa kanya, huwag na. Dito ko na lang yung point of view ko. Kasi ganito yan. Ang ko sa inyo yung kwento. Yung pinost sa Facebook, nag-viral to eh, na yung magjowa, yung lalaki, tsaka yung babae. Yung babae, kaya-graduate lang niya ng college. Tapos, yung lalaki, nag-post siya na yung parang nag-post siya na na sinusustentuhan niya. Yung parang pagkatapos niya sustentuhan yung jowa niya at pagka-graduate, tas iiwanan lang siya kasi iniwan siya ng jowa niya pinagpalit siya sa iba. Tapos may nakita tapos nung nakita ko pa nga sa may isang post na hindi yun yung pinaka pain post na nakita ko, yung ikinomentan ko. Isa parang may post lang ng nire-post, tapos sabi niya sa post na yun, kawawa naman daw yung lalaki, matapos daw magsustento sa girlfriend niya, inaiwanan na lang. So yun, tapos ang doon, syempre kaya yun nag-viral, late ko na nga rin nabasa yun eh, siya parang doon sa post na yun, parang nabash nga doon yung babae kasi nga daw pinagpalit niya sa yung parang pinag-aral siya, pag-aralin, tapos iniwanan lang niya yung guy. Ganon. So, ako, ganito. Hindi naman sa pinagtatanggol ko yung babae doon sa na yon. At saka hindi kasi ganito yan. Kasi doon nagsimula sa comment ko na kasi ganito yan. May nag-comment dun sa may sa post na yun, sabi naman daw sila, nagkemihan naman daw sila, tapos so patas na sila, diba, bawi lang. Sabi ko, nag-comment ako, truth, quits na sila. Tapos ayun na, so diretso na marami na nag-comment doon, mga nag-comment doon na hindi daw quits yun at kung ano ito. So ito yung i-explain ko sa inyo yung point of view ko dun sa nangyari. Kasi ang comment ko din talaga kasi doon, ang lumabas, parang nagpa-sad boy si kuya sa nangyari sa kanya. Diba, nagpa-sad boy kasi siya dun sa part na ginastusan niya yung girlfriend niya. Yun. Parang
totoo naman talaga, parang nagpasad boy siya, nagpakamakaawa siya na doon sa nangyari sa kanya. Yun. Na kung tutuusin, kasi ganito yan ewan ko, ayoko kasi sa mga, yung sa lalaking pasad boy. Yun. Ayaw natin ng mga, although, may, narunong naman ako maawa, pero talagang, pag yung masyado, parang, kasi parang pa-victim din kasi dating sa akin, parang, naipapa-victim, paawa, na lalaki. Yun. Kasi parang lumalabas doon, parang kwinentahan mo rin yung parang kwinentahan niya yun yung babae, tapos inano niya yung mga ginastos niya dun sa girlfriend niya kasi nga pinag-aral niya, 'di ba? Nagsinuportahan niya yung pag-aaral hanggang maka-graduate, 'di ba? Tapos dahil nga pinag-aral niya, 'di ba? Parang yung balik sa kanya, yun yung parang ang lumabas ka din kasi dun sa doon, parang gold digger yung babae. Yun, parang naging gold digger din yung babae. May nag-comment sa akin noon, sabi, birds of the same feather daw, tas gold digger daw. Hello, hindi pagiging gold digger yun. Diba? Ito, pag dun sa nangyari, hindi ko tinotolerate yung babae kasi may mali din talaga siya doon. Unang-una, pinakaayaw ko, nag-cheat siya doon. Kung ayaw mo na, 'di ba? Kung ayaw mo na sa isang tao, i-let go mo muna, mag-break muna kayo. Tapos tsaka ka maghanap ng iba. 'Di ba? Nangyari kasi nangyari doon, kapag graduate na si ate, nagkatrabaho na. Tapos parang may nakilala siya na same profession niya, na nurse din. Diba? Same profession na sila. Nandun pa siya sa relationship niya, yung sa nagpaaral sa kanya. Diba? Tapos, parang niloko niya, hindi siya, tsaka niya iniwan, diba? Parang, mapangit tingnan. Yun. Tsaka ganito yan, ito. Yan natin yung part in cheating kaya hindi natin alam na nag-cheat sila. May cheating na nangyari. Hindi natin alam na nag-cheating. Mag-focus tayo dun sa part na yung sa pinag-aral ni kuya, si girl. Diba? Pinag-aral ni kuya si girl. Tapos nung graduate, nag-break sila. Nakipag-break si ate. Diba? So, ang lumalabas kasi parang wala siyang utang na loob. Ganon. Parang iba yung nakinabang ba? Iba yung nakinabang sa ininvest ni kuya sa kanya. Diba? So, yun nga, ang ko doon, bakit mo pa kailangan isumbat yung pinag-paaral mo sa girlfriend mo? Kasi unang-una, diba, sabi ko nga, ang paggastos ay pagpapakita ng love. Diba? So, ibig sabihin, at saka dun sa, dun ng girl, willing si kuya na pag-aralin siya, hindi niya pinilit. Sinabihan niya na wag, hindi mo role yan. Pero nag-offer talaga si kuya, ginusto niya yon, choice niya. Kasi nga mahal niya, 'di ba? Sabi ko sa mga video ko dito, ang paggastos ng lalaki sa girl ay pagpapakita ng pagmamahal ng lalaki sa babae. 'Di ba? So, dahil pinapakita mo yung pagmamahal mo doon sa girl, so imposible na nasa relationship kayo na
hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal kasi ang tagal nung relasyon na yun ha. Ang tagal na yun ng relasyon na yan. Imposibleng walang hindi siya parang hindi na reciprocate yung pagmamahal. 'Di ba? Tapos, 'di ba yun nga. Tapos yung ngayong comment ko na ayun nag-comment na guy na nagkikemehan naman sila. Di patas na, 'di ba? Tapos so yung ibig sabihin, may kahit pa paano, kunyari, yun na nga, yun din tumatakbo sa isip ko, saan tagal ng relationship niyan, di ba? Tsaka imposibleng walang nangyayaring ganon. Quits na sila. Yun ang quits na sila. Kasi nag-reciprocate na ng love. Kasi, di ba, ganito, meron tayong, paniniwala na, hindi lang, di ba, meron na, men gives love to have sex. Tapos, women provide sex to get love. Parang ganun yung na yon. Yung natin. Kaya ibig sabihin, imposible na si kuya imposible na wala siyang nare-receive na love mula kay girl sa time frame na yon na magka-relasyon sila. Diba? At saka ikaw ba naman, yung jowa mo, binabawalan mo na uminom. Lagi mo sinasabihan na uminom. Pag ang babae, nagbabawal yan sa lalaki, sa boyfriend niya, kasi may concern siya. May love doon. Kasi kung wala kaming gusto doon sa lalaki, wala kaming care, bakit namin kayo pakikialaman? Ba't namin kayo sisitahin? Bakit mag-aalala kami tungkol sa health nyo kung wala kaming pagmamahal? 'Di ba? So ibig sabihin, during sa start na high school pa yata sila, basta yun, simula nung pinag-aral siya, hanggang makagraduate siya, imposibleng walang ni-reciprocate na pagmamahal doon. 'Di ba? At saka mag-i-effort ba si kuya kung wala siyang na-receive na pagmamahal doon? Mga lalaki pa ba? 'Di ba? Imposible mag-e-effort lang si kuya na wala siyang nakukuha. Yun. Siguro doon lang talaga siya na kaya nga doon ang ko rin doon talaga. Isipin mo yung girl ito tsaka ko rin yung girl, isipin mo high school from high school hanggang makatapos siya ng college, ikaw ang jowa nun. Sa tagal, imposible talaga unang walang nangyari. Tapos isipin mo yung kabataan, tingnan nyo rin si girl yung itsura niya, hindi mo sa ginajudge ko siya. Yung katawan na ba yon? Yung ganong katawan? Ba siya kasi ako bilang nanay na ako, 'di ba? Nanay na ako, tsaka alam natin yung katawan ng ng virgin pa, 'di ba? Yan. Pag ikaw babae na may anak ka na, nanggaling ka na sa makikita mo yung kung ano yung disposition ng babae bilang ikaw. Babae ka rin kasi, 'di ba? Makarelate ka. Na ibig sabihin, yung kabataan ni girl, 'di ba? Napunta na kay guy. Na parang imposible wala talaga yun talaga na ko sa tagal na yon, 'di ba? Tsaka ang ko doon sa parte na porket pa pinag-aral mo, ginastosan mo sa'yo na. Iba yun yung sabi ko sa inyo, hindi ang mentality ng may mga lalaki na pag ginastosan ka na sa kanila, ang mentality nila sa kanila ka na. Hindi naman pwede yun. Kasi ang relationship ay mutual agreement. Pag ikaw, kasi 'di ba habang tumatagal tayong sa isang relationship, nag-change tayo, nag-grow kayo pareho. Si ate, 'di ba nag-aral siya, nag-grow siya. At saka alam mo ba, yung ko rin dito, parang
nakalimutan na nila yun ng mga tao na yung effort ni ate ng pag-aaral. Sino ba nagtetest? Si girl. Sino nagkapasa ng project? Sino uma-attend ng attendance? Hindi siya gagraduate ng pera lang. Kailangan may effort din ng estudyante. Diba? Isipin mo, kung walang effort yung estudyante, kasi kung pupusin, parang maging gagong ano na lang siya, estudyante, kung mukhang pera siya, diba, may kilala nga ako, diba, kinuha niya yung tuition fee niya, tapos hindi na naman siya nag-aral, parang ganun, diba, hihingi ka lang ng hihingi ng tuition fee mo dun sa lalaki, tapos hindi ka na mag-aaral ng mabuti. Hindi, si ate, matino siyang estudyante, natapos niya yung kurso niya. Tandaan nyo, hindi lahat ng pinag-aaral matino nakakatapos sa pag-aaral. Nawala ng essence yung pag-aaral ni ate na siya yung nag-aral, nag-exam, nagpasa ng project, o pumasok sa school. Nawala na yung, hindi na nakita yung effort ni ate para kung paano niya in-achieve yung pag-aaral niya. Diba? Dahil nakalimutan na dahil lang sa parte ng bid ng sinabi ni Guy na dun sa sinustentuhan siya, ginastusan siya. 'Di ba? Kung anong klaseng, kung mukha talaga siya ng pera lang, yung kay kuya, 'di ba? Excuse me. Kung may lang siya kay kuya, pwede manghingi na lang siya ng pan-tuition, tapos 'di ba? Huwag na siyang pumasok, 'di ba? Or magbulakbol na lang talaga siya. Ibig sabihin, nag-focus talaga si ate na makagraduate siya. Tsaka hindi biro yung nursing, ha. Si kapatid ko nag-nursing, kaya nakita ko talaga kung hindi din siya kadaling hindi siya madaling na profession. Kasi isipin mo, pagka-graduate niya, magla-licensure pa yan, diba? O hindi naman pwede na, pwede pala, pwede rin, pwede ka palang maging nurse na hindi ka licensed, diba? Pero kahit na ba, sabi natin na yung pag-graduate mo pa lang, kung paano, yung tinapos mo yung kurso na yan, diba? Hindi din siya basta-basta. Yan, nurse. Marami namang course na madali lang yung pagbawa ng mga project, magkano. Pero kasi ang nursing, nag-handle ka ng buhay dyan, may tutusok-tusok ka ng mas paswero-swero, may patusok-tusok, hindi din siya basta-basta. Diba? Yung effort ni ate para makagraduate, nakalimutan na dahil lang sa nangyari na yun. Diba? Tapos, ayun na nga. Yun pa. Pero ang mali talaga ni ate doon sa nangyari kasi doon talaga. Ang mali ni ate, lumandi kasi siya muna. Yan, lumandi siya muna bago siya nakipaghiwalay. Yun. Pero posible rin naman na, halimbawa, nakipag-break si ate doon sa jowa niya, tapos nagkaroon siya ng bago. Yan, nakipaghiwalay talaga siya ng maayos, nagbago. Si kuya, posible niyang gawin niya sa ganung ugali niya na isusumbat niya na mag-sad boy siya na matapos niyang pag-aralin, tapos sa iba mapupunta, makipaghiwalay sa kanya. Kasi ganito yan eh. Wala naman kasi, sabi ko nga, di ba, ang relationship ay walang kasiguraduhan. Di ba? Meron nga, kilala ko mag-asawa na eh. Mag-asawa na to, may mga anak. Naghiwalay pa dahil, tapos pa yun na, sinuportahan pa niya yung pagiging doktor. Diba? Naging, tapos ng doktor na, diba? Lang mababae yun, diba? So, yun pa kayan, yung mga anak, may mga anak yun, ha? May mga anak, pero doon lalaki yung yung pa kayang wala silang anak. Diba?
ba, wala silang anak, walang magtatali sa kanila, posibleng talagang maghiwalay yung isang tao. Kahit kano pa katagal, kahit ano pa yung mga pinagsakripisyo nyo, yung nagsakripisyo nyo, pinagsamahan nyo, dahil kung hindi na nakikita ng isang tao na hindi niya na nararamdaman. Tsaka pag nasimulan na may nakikita siyang hindi maganda sa'yo. Katulad nung yun nga, yung kay ate. Sabi niya, kasi nga, tsaka tiniis niya, isipin mo, sinabihan niya noon pa na ayaw niya ng lasinggero, ayaw niya na umiinom. Sinaway niya yung jowa niya, paulit-ulit niyang sinaway, hindi naman nagbabago. So, anong mararamdaman ng babae doon? Kahit sinong babae, tanongin nyo, pag yung isang babae, sa jowa niya ng paulit-ulit, tas hindi nagbabago, makakapagod din yun. Kaya sabi ko, kung hindi man siya magloko, maghihiwalay din sila kasi napagod na si ate. Nagkataon lang talaga. Tumiming yung pag-break niya, anong time na nakagraduate na siya. Kasi nga, siguro dahil ganito rin kasi parang ganito yan yung mga babae kasi sa mag-asawa, sa magjowa, na magka-live-in, minsan hindi kahit gusto man nila iwanan yung guy, hindi nila maiwanan kasi nga dependent sila doon financially. Yun. Kahit gusto na nila, matagal na nilang gustong iwanan, hindi nila maiwanan kasi hindi siya financially ready. Financially dependent pa siya dun sa guy. Pero kung tutuusin, kung financially independent yung babae nung umpisa pa lang, siguro matagal na sila naghiwalay. Kasi nga, ayaw niya ng napagod na siya magsaway. Diba? So, yun nga, yun din yung factor. Diba, wag aminin natin, sa mga mag-asawa, yung mga binubugbog. Diba? Binubugbog, sinasaktan. Napapagod na yun. Kaso nga lang iba, hindi nila maiwan yung asawa nila kasi nga financially dependent sila. Kaya, inaano ko dito, isa din to sa nilalakad. Paano nilalakad ko? Parang pinapaalam ko sa inyo, sa mga babae dyan. Huwag niyo papabayaan yung sarili niyo na nakadepende kayo financially sa lalaki. Huwag niyo hahayaan na mahadlangan nila yung choice niyo. Mapigilan nila yung pagpili nyo. Yan. Ako nung sa akin, nung una kasi, yung family ko naman kasi, yung family ko naman kaya naman nila akong tanggapin. So, ngayon sinusuportahan pa rin ako ng family ko, diba? Kaya pag hindi ko kaya, financially. Pero, yun, marami yung time na yun, may natutunan din naman ako. Kasi yun. Pero tsaka ibang kwento na yun. Yung baga, nung time na nakita ko na hindi ko na maaasahan yung partner ko. Kasi nga sa akin, hindi ko parang hindi ko na inano ko yung sarili ko na mag-aaral ako ulit. Tapos iaano ko yung sarili ko, mag-graduate ako at maghanap ako ng trabaho. Gagawa ko ng paraan para mabuhay ko yung mga anak ko. Hindi naman ako nagkamali. Diba? So, although hindi ako laging financially stable, kahit pa paano, may income ako na pang support sa kanila kahit paano. Diba? Kaso naman sa wala. Saka nagkaroon ako ng yung decision sa buhay. May mga nakakapag-decide ako. Kasi nga,
ano, may hindi ako masyadong nakadepende, 'di ba? Tapos ayun, balik na tayo sa kwento, 'di ba? So, ayun nga, ang wag natin sila masyadong unang-una talaga. Kasi kaya rin ayoko rin talaga sa guy na yon. Kasi nga, nagpa-awa effect siya eh. Parang, ang ano kasi sa akin eh, ewan ko bilang lalaki, ikaw kasi yung leader, protector ng family. Dun pa lang sa part na siniraan mo siya, pwede mo nyo naman kasi pag-usapan yun ng discreet, pero pinakita mo na meron lang kayong hindi magandang nangyari sa inyo, sisiraan mo na siya. Diba? Ikaw kasi dapat, ang role ng lalaki bilang protector, leader, provider. Diba? So, dun sa nangyari na paninira mo sa kanya, pinatunayan mo na tama din yung iwanan ka. Kasi porket lang na hindi na bumalik sa'yo yung ginastos mo sa kanya, ininvest mo. Diba nag-invest siya? Yung ngayon hinahanap niya yung return of investment kasi graduate na si ate. Para din siyang magulang. Diba? Na parang pinag-aral ka, tapos yung balik, inintay niya yung balik nung pagka-graduate, nung makagraduate na. Diba? Yung hinahanap niya yung return of investment dun sa ginastos niyang pagpapaaral. 'Di ba? Ano 'yon? Ito inaano ko para ba tutulong sa kanya financially, 'di ba? So hindi naman 'yun dapat, 'di ba? Kasi bilang lalaki, ikaw mismo dapat i-focus mo din yung sarili mo na mag-grow ka financially, 'di ba? Kasi ito yung magiging head ng family. Tapos ito pa yung, alam niyo yung may napanood ako, nasa end na relationship, kumbaga para kayo isipin natin nagja-jogging. Sa umpisa sabay pa kayo mag-jogging. Ang nangyari kasi, habang nagja-jogging sila, nauna si ate. Tapos si kuya naiiwan na sa likod. Tapos, nung some part ng habang nagja-jogging sila, pwede ba nauna na si ate? May nakasalubong siya na nakasabay niya doon. Tapos, dahil nga same sila may mga same interest na sila yung nag-usap. Nakalimutan na to si kuya. Parang ganun yung representation ko ng nangyari sa kanila. Diba? Nung nag-umpisa, nagja-jogging silang dalawa, sabay pa nag-uusap, ganyan-ganyan. Tapos dahan-dahan na si kuya parang hindi na nakaki-up yung, kumbaga yung pagtakbo nila. Diba pag tumatampo, meron kayong certain parang kumbaga sa sayaw, tempo, rhythm, parang ganun, yung rhythm ba? Basta ganun. Yung pacing ng pagtakbo nyo, sabay pa kayo sa pacing. Pero ang bandang huli, si kuya, na hindi na keep up kay ate. Nauuna siya. Tapos hanggang sa nakatagpo siya ng tao doon sa habang tumatakbo kayo sa buhay na to, nakasabay siya na kaparehas niya ng pacing. At siya na yung kakausap niya. Nakalimutan ka na. Diba? Parang ganun yung nangyari. Kaya sabi nga nung napanood ko, dapat habang pag nasa in a relationship kayo, habang po nagmo-move kayo forward, gumagawa ka rin ng paraan para paano ka catch up dun sa nangyayaring pag-change ninyo pareho o pag-angat nyo pareho. Katulad si ate, umaangat siya mentally, diba? Mentally, yung knowledge niya, kasi nag-aaral siya, diba? Ikaw, imposible habang nag-aaral siya, habang
tumatanda sila. Nag-iiba yung mga hilig niyan. 'Di ba? May mga bagay siyang ginagawa. 'Di ba? Si kuya, parang napansin, 'di ba, sabi nga niya ni ate, parang ang tumatak lang talaga sa utak niya, si kuya nga, puro inom lang. Puro inom. 'Di ba? Anong hindi naman ito ante ng anong kakawit ng pag-inom? Ba? Inom barkada. 'Di ba? Parang siyempre siya nag-aaral, kasi isa nagiinom. 'Di ba? Parang ganon. Hindi na hindi nakaka-catch up si kuya sa nangyayari sa kanilang dalawa. Kaya, kahit na sabihin natin ginagastusan niya si ate, girl, hindi na fall out of love na si ate. Diba sabi nga, ang mga babae din, kaya nilang mag-move on habang nasa relationship pa. At naghahanda na yan para iwanan ka. Nung nakagraduate na siya, tapos meron pa siyang pantulak, meron pang siyang nakilala isang guy na match ng niya, ng profession niya. Nag-click silang dalawa. Iniwanan niya. Diba? So, pero alam mo, wag niyo po, ko lang talaga dito na, pero ko lang talaga, hindi ko ito-tolerate yung ganong behavior. Kasi, hindi po tama yun . Ang pag-cheat po talaga ay masakit. Masakit po talaga, maloko. Yun, masakit ipagpalit. And, yung nasa in a relationship ka pa, kahit nga minsan, kahit na nag-break na kayo, pag nalaman mo may kapalit ka na kagad, masakit pa eh. Diba? Parang ganun yung kay kuya. Pero, hindi para magpaawa ka. Sabi nga, lalo na sa lalaki. Kasi ang talaga doon, nagpaawa talaga siya, tapos parang siniraan niya si ate. Diba? Parang ganun. Pero hindi na, okay lang sana kung ang sinira niya kay ate, yung kumbaga, pa tayo kung ang pinost ni kuya ay tungkol sa pag-cheat ni ate. Mo pa ako doon na binulgar niya yung nag-cheat yung girlfriend niya. Yung sama ng loob niya. Pero hindi, doon talaga siya sa pagpapaaral. Sa mga ginastos. Kasi pa rin sa mga ginastos yan eh. Tayo doon sa mga tungkol sa mga ginastos. Yan. So yun, panghaba na ng kwento ko na naman. So, sana naliwanagan, di ba? Sa point of view na yung sa paliwanag ko kung bakit pareho sila may kasalanan talaga doon. Sabi ko nga, sasabihin ko, sa kahit anong hiwalayan, dalawa silang may kasalanan doon. Hindi pwedeng isa lang. Siguro mas lamang yung isa, oo. Pero yung isa, pareho silang may kasalanan doon. Yeah. So, yun. Thank you sa panonood. Haba na video na to. Susunod ulit. Bye-bye!